O mga kapuso, lunes pa lang ngayon, umpisa pa lang ng linggo, aberya na naman ang sumalubong sa mga pasahero ng MRT. Inamin ang pamunuan ng MRT na laspag na talaga ang kanilang mga tren. Aayusin na raw nila ang mga yon. Pero sa susunod na taon pa. Ako naman. Sa susunod na taon pa. Pero ngayon na po magbabalita, tututok si June Veneracion. Isang tren na naman ng MRT ang nagkaaberya kaninang umaga na taong Lunes at rush hour pa naman. Nagkaproblema ang bolster nito kaya hindi pumantay ang tren sa platform dahilan para pabalikin ito sa MRT depot. Kung pwede lang ako magtago, magtatago na ako. I have to be honest with you. Nahiya na rin talaga ako. I mean, wala na akong maisagot kung minsan. I have no more excuse. Ang aberya nagresulta sa napakahabang pila. Masyado po mahaba yung pila sa ang tagal nung pag-abante. Haba talaga ng pira. Always ako wala nang bumaba. Lalo kung mati talaga. Ang rehabilitation program para sa MRT-3 popondohan daw ng 804 billion pesos. Kabilang sa tutugunan ang kakulangan ng mga bagon para sa patuloy na dumaraming mga pasahero. 350,000 passengers lang kada araw ang dapat na kapasidad ng fleet ng MRT. Pero ngayon, umaabot ito sa mahigit 500,000. Pagka bugbog sarado yung gamit mo, laging may problema yan. Kasama yan. An ordinary car, di ba? Compare mo yan. Pag laging nagagamit, malalaspag yan. DOTC na rin mismo ang umamin, araw-araw nagkakaaberya sa MRT-3. Natapos na ng DOTC ang investigasyon sa sanina aksidente ng tren sa MRT sa EDSA Taft Station noong 1 linggo na ikinasugat ng higit 30 tao. It has been concluded. Hindi ko pa nababasa. I expect them to present to me. Within the next few days, you'll hear from them. Pero ang Kabataan Party List, paiimbestigahan sa Kongreso ang aksidente at papanagutin daw ang DOTC, MRT Corporation at maintenance provider ng MRT-3. Pagtitiyak din ng palasyo, may mananagot sa aksidente. Hamon naman ni House Minority Leader Rodolfo Albano, sumakay ng MRT si Pangulong Aquino para makita nito mismo ang problema. Kahit sino pa man ang sumakay dyan, dapat ay matiyak na ligtas ang pagbibiyahe. Sa Senado naman, siniguro ni Finance Committee Chairman Senador Chis Escudero, nagigisahin nila ang DOTC sa nakatakdang pagdinig sa 2015 budget ng ahensya. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.